Pagpapaigting ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism o INSTEP, ating pag-uusapan kasama si Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita at hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force. Colonel Basco, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Attorney Nicolette and Sir Josh, at sa ating mga tagapanood po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, Colonel, ano po ba ang ibig sabihin itong INSTEP? Ito po yung aming core values, ma'am. This is integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Ito po yung gumagabay sa bawat miyembro ng airmen ng Philippine Air Force. At dito nga po na sa aming 79th anniversary, meron po kaming theme, no? Ito po ay yung forging a credible, agile, and multi-domain Air Force through mission readiness, capability development, and values-based service. Okay. Colonel, maliban po sa pagiging gabay nitong core values na ito, paano po nakakatulong itong INSTEP framework na pagdating sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa kasalukuyan? Opo, ito po yung embedded sa aming values. So ito po ngayon, sa makikita niyo po, no, dito po sa aking background, ito po yung framework din na sinusundan namin. Part po yung INSTEP dun sa mission capability and values. Ito po ang aming core values po ang tumutulong po para po mas mabigyan ng direction po ang aming mga programa na para po dito sa ating Philippine Air Force. Of course, pinaprioritize natin our mission always. Yung capability development po natin ay sumasang-ayon po dun sa ating mission na depensa ating teritoryo, lalo na po ngayon na meron na po tayong comprehensive archipelagic defense concept, which means ito po yung 360 degrees defense of the Philippines. At dahil nga po isa po tayong archipelago, kaya kailangan po talagang palakasin natin ang ating mga sasakyan panghimpapawid. And of course, dahil kailangan po natin mapag-igting po ang ating mission capability driven status, nagsisimula ito sa airmen and airwomen na merong matatag na values, which is dito po nakapaloob yung INSTEP. Yung nga po, yung aming INSTEP core values. Colonel, ano po ba yung mga konkretong programa o hakbang na ginagawa ng Philippine Air Force upang i-integrate ang halaga ng INSTEP framework sa kanilang mga training? Opo, so ngayon po dahil nga po pagpapalakas nga po ng ating Philippine Air Force ang ating goal po sa ngayon, ano po. So we have sa ating capabilities sa pagpo-procure po ng ating mga platforms that would help sustain our presence po, especially po sa West Philippine Sea and sa pagdedepensa ng teritoryo, kagaya nga po ng mga FA-50s na ating ine-expect. Also, yung C-130J, which will also help in sustaining our mobility requirements, lalo na nga po ngayon na medyo sunod-sunod po yung mga humanitarian assistance and disaster response operations na nagkakaroon po tayo. And also yung pagdating din po ng ibang fleet ng ating Black Hawk helicopters to sustain our requirements din sa mobility and sa HADR. Yung ating pong mga pagpapalakas naman po ng ating mga personnel, we have trainings na hindi lang po local but also bilateral and multilateral. Kagaya nga po ng mga exercises that we have like the Balikatan, Cope Thunder, which is with the United States, and we also have with our other branches of service, yung Kamandag, with the Marines. And this upcoming po, nitong end of July to first week August, we would be having Pitch Black, which we would be participating in sa Australia. Ito pong mga trainings na to ay makakapag-sharpen ng capacities ng ating mga airmen and airwomen, and at the same time, it will develop interoperability with our allies and partners. So napakalaking bagay po ito para mas maging top-notch po ang ating Air Force and mas matugunan po natin ang ating trabaho sa pagdedepensa ng ating territory.
Okay. Colonel, pakipaliwanag din po, gaano po kahalaga ang integridad pagdating po sa decision-making at diskarte ng mga opisyal ng Philippine Air Force? Opo, ito po very important po because this will ensure that ang ating decision makers ay nakatuon po doon sa mission natin and yung integrity po doon sa aming trabaho, ayun po ang focus natin. Tayo po ay focused po doon sa pagpapalakas po ng ating mission and pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga airmen and airwomen na gawin po natin tama. Sundin po natin ang tamang proseso pagdating po sa mga procurement po natin and gawin po natin ang ating trabaho ng merong malasakit, ng naka-priority po ang yung tamang processes po para to ensure na ito pong mga kumbaga yung taxpayers money ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po ng ating Air Force dahil ang pagseserbisyo naman po namin ay para po sa bayan po talaga. Colonel, sa anong paraan po naman natin inaasahan na ang service above self ay magpapabuti sa kanilang pagtugon sa mga sakuna? Ito po talaga ang naka-embed na po sa each and every of our airmen. Alam niyo po kami pong mga sundalo at hindi lang po ito para sa Air Force. I'm talking about the whole Armed Forces of the Philippines. Ito po ang core ng aming existence dito sa Armed Forces Service. Ito po yung serbisyo. So service above self, lalo na po sa panahon ng sakuna, iniiwan din po namin ang aming mga mahal sa buhay para po magawa namin ang aming tungkulin dito po sa organization, whether it be piloting, where it be yung pagtutugon po ng pagiging part po ng team na para sa mga search and rescue operations dahil nga ayun nga po yung pinag-trainingan po namin, no? So alam po namin yon that we are on duty 24/7. Ayan po yung expectation po namin that's why we give ourselves our premium to service. Okay. Colonel, maliban po dun sa nabanggit nyo na search and rescue operations na kasama po kayo sa team, meron pa po kayong ibang halimbawa ng teamwork na ipinapakita ng PAF sa inyo po mga operasyon, lalo na po sa international missions? Ay, nako, tama po. Maraming salamat po, Sir Josh. Opo, yung interoperability po natin with our allies is very important kasi kailangan po sa panahon po ngayon meron po tayong magandang koordinasyon kapag dating po sa mga missions po natin, whether it be patrolling or humanitarian assistance missions and other operations po na ginagawa natin usually. It is very important po na meron po tayong communication and strengthen po yung ating protocols when it comes to dealing with our allies and pareho po tayo ng goal which is yung doon po sa operations natin. So, being a team player and being part of that community of nations who would be working together for a free and open Indo-Pacific, ayun po yung gusto natin na dapat meron din po tayong kapasidad to be able to be on par with them and to also assist them, no? Pagdating sa mga ganong mga aspeto. Colonel, paano naman po ninyo inaangat o pinapaigting ang excellence ng ating Air Force sa usaping technology and equipment? Natutuwa po kami kasi nga po ngayon, dahil po meron na pong tuloy-tuloy po yung mga procurement nga po natin, sa modernization natin, nabibigyan nga po ng premium yung ating pagde-develop ng mas mga bagong platforms and kasama po dyan would be developing excellent airmen and airwomen who would be able to fly these platforms, to manage and sustain these platforms, and also yung bukod pa doon yung mga facilities po natin are strategically placed. So kumbaga itong mga bagay na to
sama-sama po itong nagwo-work together. Hindi lang po tayo nakabase lang talaga sa platforms eh. So, yung capabilities po natin, we consider the whole caboodle of improving it from the facilities to the platforms to the personnel and to ensure na magagawa po natin ang ating mga trabaho with excellence. Colonel, sa ngayon po ba may mga hamon tayo na kinakaharap sa Air Force pagdating po sa pagpapatupad ng professionalism sa bawat PAF personnel? At kung meron man po, paano po natin ito tinutugunan? Pagka sa mga ganun pong aspeto ang mga organizations po, there are sometimes nga po may tayong mga bad apples, pero generally I could really say po para sa Air Force, very professional po ang ating mga men and women who are airmen and airwomen. And meron po tayong mga mechanisms na halimbawa po, meron nga pong may mga bad apples nga po tayo. We have the Office of Ethical Standards and Public Accountability na talagang and Provo Marshal na tumututok po to act on several of kung meron man pong problema. No? But generally po, I would really assure mga kababayan natin na professional po ang ating Philippine Air Force and kitang-kita nga po ito, namamayag po sa trust ratings po natin last quarter and first quarter of this year. Ang Okta Research po natin, mataas po ang points natin sa trust and satisfaction ratings. And then early this year, nag-conduct na din po itong Tanghere ng isang independent survey. And andun po, makikita pa rin natin na mataas pa din po ang score ng Philippine Air Force. So, kumbaga, dun pa lang po nakikita na natin na yung tiwala ng ating mga kababayan would be indicative of the professionalism ng ating airmen and airwomen. Sa kabuuan po, Colonel, ano-ano po ang masasabi ninyong mga maipagmamalaking tagumpay o milestones ng Philippine Air Force sa likod ng paggabay ng INSTEP framework? With this po, so yun nga po, yung aming trust rating is already indicative of that. We consider it as a milestone already na talaga namang nagtitiwala ang publiko sa ating kakayanan. At the same time, nasabi ko na rin po sa previously sa ibang interviews po, it's a very good time to be in the Air Force right now because of yung mga equipment that we have. We have the largest fleet of Black Hawks in Southeast Asia. So makabago po ang ating mga equipment ngayon. We have procured this brand new. And also, meron nga po tayong mga paparating pa na ibang equipment. Marami po ang ating platforms. We have also to assist us yung mga radars po natin, na makakatulong po sa pagmomonitor po ng ating defensive yung stance po natin para po sa ating archipelago. So napakalaking bagay nga po itong mga modernization efforts. At the same time, we have this culture of warrior ethos and INSTEP na yun nga po nasabi po natin kanina. Ito po ay embedded in each and every airman and airwoman. Kahit na po yung pinaka-most junior, alam po nila yung role nila sa organization. Hindi po magsasucceed ang Air Force kung hindi po sa effort from the top hanggang po sa lowest members of the organization. Okay. And Colonel, just to reiterate and emphasize po, pagdating po dito sa core values na meron po ang Philippine Air Force, paano po nakikita ng PAF ang inyong hinaharap kasama itong core values ninyo bilang gabay sa pagbuo ng isang matatag at modernong hukbong himpapawid? Ito pong values na to na naka-embed na po sa amin, this will of course guide us in helping us make better decisions, considering po yung role po ng Air Force in the totality of security and defense. Kasama po ang mga kapatid natin sa Army and Navy and also sa mga allies natin. Pagka meron po tayong strengthened workforce or strengthened personnel,
it would really show in the way how we deal with them, the outcomes of our mission accomplishment. Ito nga po, nakikita nga po ninyo, no? We have had such a very busy year, and this has also allowed us to work on different fronts, no? Hindi lang po tayo nakatali sa isang mission. Kumbaga, kaya po nating mag-work on territorial defense, kaya po nating mag-conduct ng maritime patrol. At the same time, kaya rin po natin tugunan ang mga humanitarian assistance and disaster response missions. So, talagang outward-looking na po tayo, no, bilang organization, even if kami ay isa sa mga medyo mababa ang population, no, sa armed forces. Pero kumbaga, dahil because of our in-step core values, kayang-kaya po ng mga airmen and airwomen magampanan ng aming mga trabaho nang walang hesitation and always ready to serve our country. At syempre po, kasama po dyan, Colonel, gusto rin po nating palakasin ang ating mga laang kawal. Bilang isang Air Force Reservist po, hinihikayat ko po yung mga gusto pong magserbisyo sa ating bayan na pumunta sa Facebook page o website po ng ating Philippine Air Force. Again, maraming salamat po sa inyong oras. Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita at Public Affairs Chief ng Philippine Air Force. Happy 79th Founding Anniversary po. Maraming salamat po, Attorney Nicolette. And thank you also for your service as a laang kawal. And also, Sir Josh, maraming salamat sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa suporta sa Philippine Air Force. Umasa po kayo na patuloy po ang pagde-deliver po namin ng selfless service para po sa ating bayan sa pagdedepensa ng ating teritoryo. Maraming salamat po. Magandang hapon.